October 24, 2020, nooy magtutungo sana sa creek ang dalawang residente ng sitio Kalubihan sa barangay Talamban, Mandaue City upang mangisda. Pero hindi pa man sila nakakarating sa kanilang pupuntahan. Isang napakabahong amoy ang kumuha ng kanilang atensyon habang sila ay naglalakad. Doon nila napansin ang isang itim na garbage bag na kahina-hinala ang laman at kung saan tila nagmumula ang mabahong amoy. Nang lapitan nila ito at buksan, tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae. Pero ang mas nakakikilabot sa kanilang nakita ay ang kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Tanging torso o itaas na bahagi lamang ng katawan ang kanilang nakita at ito ay nasa early stage of decomposition na. Wala itong pagkakakilanlan dahil nawawala ang iba pang bahagi ng katawan nito. Ang tanong, sino ang bangkay sa loob ng garbage bag? Bakit kaya niya sinapit ang ganito kalagim na katapusan? At sino ang may gawa nito sa kanya? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng tinaguriang Chop Chop Lady ng Cebu. Noon ay agad na ipinaalam ng dalawang residente ang kanilang natuklasan sa barangay at ito na ang tumawag ng pulis upang ito ay respondehan. Maging sa mga pulis ay isang malaking palaisipan ang pagkakakilanlan ng naturang bangkay. Kulang kasi ang mga parte ng katawan nito bukod pa sa nagsisimula na itong ma-decompose. Wala rin itong identifying mark sa katawan upang kahit paano ay makatulong sa pagkilala dito. Hindi rin masabi ng mga investigador kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Sa pagsisikap ng kapulisan na mahanap ang iba pang parte ng katawan ng babae, natagpuan nila ang iba pang bahagi nito noong gabi ring iyon. Ngunit ang kanyang ulo ay patuloy pa ring pinaghahanap. Natagpuan ito pagkalipas pa ng ilang araw. Bagamat nabuo ang mga bahagi ng kanyang katawan, nananatiling walang pagkakakilanlan ng biktima at ito'y nanatili sa morgue. Disyembre ng taong ding iyon, lumapit ang mga kaanak ng isang babaeng nagngangalang Angeli Lopez Quintanar sa Subangdaku Police Station sa Mandaue City. Nag-file sila ng missing persons report sa pulisya. At nooy ilang buwan na rin nilang hinahanap ang kapatid nilang si Angeli Lopez Quintanar. Ayon kay Analu Lopez, October 18, 2020 pa nang huli niyang makausap ang kanyang kapatid at mula raw noon ay hindi na nila ito nakita. Nagsimula na raw silang mag-alala nang ilang linggo na nilang hindi ito makontak. Kung saan-saan na rin sila naghanap at nagtanong, ngunit bigo pa rin silang makita ang kanilang kapatid, kaya nagpasya na silang i-report ito sa pulis. Sinamahan naman sila ng Subangdaku Police sa kinaroroonan ng bangkay na kanilang natagpuan noong October 24, 2020. Pagkakita ni Analu sa bangkay, masama ang kanyang kutob at labis ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi man niya ito makilala dahil sa kondisyon ng bangkay. Alam niyang iyon ang kanilang kapatid. Ngunit upang makasiguro sila na ito nga ang nawawalang si Angeli, kinunan sila ng DNA sample ng mga investigador upang magsagawa ng DNA testing at nagsumite rin sila ng dental record ng kapatid. Positibo ang naging resulta ng DNA, kaya nga sigurado na sila na siya na nga ang matagal na nilang hinahanap na si Angeli. Hindi naman makapaniwala si Analu sa sinapit ng kanyang kapatid. Ngunit batid niyang may hindi magandang pinagdadaanan nito sa relasyon nila ng kanyang asawa. At ito raw sa tingin niya ang responsable sa pagkamatay ni Angeli, base na rin sa nabanggit nito noong siya ay nabubuhay pa. Ayon kay Analu, nabanggit nito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na sakaling may masamang mangyari sa kanya
ay wala silang ibang hahanapin kundi ang kanyang asawang si Harold Quintanar. Dito nakakuha ng motibo ang mga pulis kung bakit nagawa ang krimen. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, sinasabi ng ilang nakasaksi na huli nilang nakitang buhay si Angeli noong October 18, 2020. Nagtungo pa nga raw ito sa bahay ng kanyang kaibigan kasama ang kanyang anak. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan, siniguro nilang nakauwi ng maayos ang mag-ina kaya labis din silang nabigla sa nabalitaan nila tungkol sa nangyari kay Angeli. Nagpatuloy pa ang mga pulis sa pagtatanong-tanong hanggang sa isang lalaki ang nagpaunlak ng interview sa mga pulis. Siya si Mark Daniel Trapsi, kapatid ni Harold sa ama. Ayon sa kanya, madalas niyang makitang nag-aaway ang mag-asawa na madalas na nauuwi sa pananakit ni Harold kay Angeli. Naikwento rin daw ni Harold sa kanya na nahuli niya si Angeli na may kasamang ibang lalaki sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Ayon pa kay Trapsi, huli niyang nakitang buhay si Angeli noong October 18, 2020 na naglalakad kasama ang kanyang anak at mula nga noon ay hindi na niya ito nakita pang muli. Isang linggo pagkalipas noon ay niyaya daw siya ni Harold ng inuman. Nagtaka siya kung bakit nakabalot ng masking tape ang mga daliri nito sa kamay. At noon ay nagsalita itong si Harold at ang sabi nito sa kanya sa wikang Cebuano, walang fingerprint, walang ebidensya na ipinagkibit balikat lamang niya ng balikat. Ipinagtaka rin ng mga kapitbahay ni Harold kung bakit iniwan nito ang kanilang anak sa kaibigan nitong Indian National ng 4 na araw at nang kunin niya ang anak ay nagmamadali naman itong lumipat ng tirahan sa Argao, doon din sa Cebu, kahit hindi pa nga nahahanap ang ibang bahagi ni Angeli. Ito'y naging palaisipan sa mga pulis sapagkat kung wala itong itinatago ay bakit niya kailangang umalis habang pinaghahanap ang ilang bahagi ng kanyang asawa. Ano nga kaya ang kinalaman ni Harold sa pagkamatay ng asawa nitong si Angeli? Base sa salaysay ng kapatid ng biktima na si Ana Lu, naninirahan ng mag-asawang Angeli at Harold Quintanar sa tahimik na baryo ng Tipolo sa Deca Home Subdivision sa Mandaue City, Cebu, kapwa na sa 36 anyos. Bagamat hindi nabanggit ni Ana Lu kung ilan, nagkaroon ng anak ang mag-asawa na kanilang inaalagaan. Sa paglalarawan ng kanyang mga kapatid, very outgoing si Angeli, mahilig sa sports na marathon at isang environmental advocate. Isa rin siyang real estate agent at ito ang kanyang pinagkakakitaan. Maganda at palakaibigan si Angeli. Ito naman ang madalas na nasasabi ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya. Maayos naman sana ang takbo ng pamumuhay ng mag-asawa noong simula ng kanilang pagsasama. Ngunit ang dating matamis na pagtitinginan ay napalitan ng madalas na awayan. Nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Harold at Angeli na madalas na mauwi sa pisikal na pananakit ni Harold sa kanyang asawa. Umabot ito sa puntong inireklamo na ni Angeli si Harold ng kasong vowsy sa women's test sa himpilan ng pulisya sa kanilang bayan. Nagbilin pa si Angeli sa kanyang mga kaibigan na kung may masamang mangyayari sa kanya, wala silang dapat hanapin kundi si Harold. Ngunit ito'y wala namang naging ulat kung ano ang kinahinatnan ng reklamong ito ni Angeli. Dahil sa mga circumstantial evidence, selos ang nakikitang motibo ng suspect upang gawin ang krimen at noon nga ay itinuring na pangunahing suspect ang asawa ng biktima na si Harold Quintanar. Pagkalabas ng warrant of arrest para kay Harold, agad na isinilbi ito ng mga pulis at hinanap nila ang suspect sa Argao, Cebu, kung saan ito naninirahan. Agad naman siyang nadakip ng mga pulis, ngunit mariin niyang itinatanggi ang krimen. Hindi raw niya kayang gawin ang krimen sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ito. Todo tanggiman sa krimen si Harold. Ikinulong siya sa piitan ng Mandaue City habang naghihintay ng paglilitis sa kasong parricide
na isinampa laban sa kanya. Katarungan naman ang hiling ng mga kaanak ng biktima na hindi matanggap ang masaklap na sinapit ng kanilang kapatid sa kamay ng taong pinagkatiwalaan nila. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa ring dinidinig ang kaso at patuloy na umaasa ang pamilya na magkakamit din nila ang inaasam na katarungan para kay Angeli.